Hello mga kakulay, welcome sa panibagong vlog. Ayan, nandito na naman sa harapan ninyo ang Bisayang Vlogger. Ayan, yan ang gagawin natin ngayon. Mag-tutorial po tayo. May sample po dito na for approval. Nasa production na po ito, may order na po ito siya, marami. Pero bago yan tatakbo sa production, siyempre gagawa muna ako ng approval. Approve muna bago production. Yan talaga ang sistema namin dito. Gawa muna tayo ng approval, saka na tayo kikilo sa production. Sure ball lang ba? Surebulay po tayo. Wala po tayong shortcut na pagtatrabaho. Idaan natin sa magandang proseso. Patingin muna tayo sa mga kulay, saka na natin i-go yung production. Ganun lang yung talaga yung sistema. Hindi tayo nagmamarunong, hindi tayo naggaling-galingan. Kahit magaling tayo or magaling tayo sa mata ng iba, huwag tayong magpakampante. Gagawa pa rin tayo ng approval para maganda yung takbo sa production. Kung magka-diferensya man, may diferensya man pagdating sa customer, sa kanila na problema na nila yan. Kasi yung mga diferensya na ganyan, may konting diferensya, bago nila ginagamit, hindi nila yan mini-mix o hindi nila muna hinalo bago gamitin. Ganun lang talaga ang karamihan sa problema. Ibang customer na hindi hinahalo, pag open, diretso na kagad, takal, diretso na kagad spray, hindi man lang hinahalo. Ayan. Pero sa amin dito talaga, sure ball talaga ito. Yan talaga yung pinagkuhan ko dito. Pinapriority yung paggawa ng approval. Kasi pag nagawa ng approval, smooth na talaga yung takbo. Ayan. Yung ipakita ko sa inyo yung sample, ito po yung deep cream. Ito po, deep cream, maganda na kulay. Ayan, talaga ng kulay. Tapos dito nila ipatira yung na-mix natin, na timpla natin. Yan. Lagyan pa rin natin ang formulation to pag nasa production na. Pero yung pagtimpla ko nito, paano ko siya tinitimpla, hindi ko siya lagyan ng formulation. Ilagay ko muna siya sa 1 liter. Pag na-approve na, saka na ako maggawa ng formulation para sa production. Ganon yung sistema ko para sa aking sistema. Iwan ko sa iba kung paano sila gagawa ng formulation o diretsuhan o dadaan muna sa manual. Sa akin talaga, manual ko, dinaan ko sa manual muna kasi mas mabilis ako sa manual. Saka ko na lagyan ng formulation pag na-approve na, kung sure ball na yung kulay. Ganon ako. Yan. Ito po yung deep cream. Yan po ang gagawin natin. Ang pintura na ipagamit nila ay automotive lacquer paint matte. Matte ang gusto nila. Automotive lacquer matte color. Ayan. Deep cream. Ganda ng kulay din niya. Hindi siya makintap. Hindi siya makuan ba? Yung kulay, hindi siya sakit sa mata. Maganda talaga siya pang bahay. Ayan. Pero bago ang lahat, siyempre, magpasalamat muna ako sa mga taong sumuporta at nagtitiwala sa aking YouTube channel, Color Mix TV. Maraming salamat sa inyo. Nagpasalamat ako sa aking grupo na It's Atay Family. Ayan, sa aming admin, dalawang admin, Betskid TV Vlog and Wishlicious Jean. Ayan, maraming salamat. At sa mga member, maraming salamat sa inyo talaga. Laban lang po tayo, sipag lang at syaga, isinter natin si God sa ating araw-araw na gawain. Yan lang po. Tara, let's go! Ayan, bago tayo mag-umpisa, ikukuhan ko muna mga pangulay na gagamitin ko. Ito po ang HD3 na chrome yellow. Tapos ito po ang HD7 na red oxide. Tapos may HD9 na black. Tapos yung main base natin na pintura ay automotive lacquer matte white.
Ayan, yan po. Ito po yung mga ingredients niya. Tapos ito yung main base na pintura. Ito po, hindi pa ito siya pintura. Ingredients pa lang ito sa pagtimpla ng mga pintura. Yung titimplahin natin ay deep cream. Siyempre, basta light color, ang main base natin, white talaga. Kahit anong pintura, basta light color ang itimplahin mo, yung main base natin, white talaga. Kahit anong pintura. Yan, ito yung sample. Deep cream, tapos ito yung mga ingredients, may chrome yellow, red oxide at saka black, and then yung main base, automotive lacquer matte white. Tara, umpisahan na natin. Let's go. Tara, let's go na. I-set aside muna natin yung sample. Yan, dito lang. Kuan muna sa mga baguhan dyan, dapat sa pagtimpla niyo ng mga pintura or sa mga nag-DIY dyan, dapat dahan-dahan na po tayo sa pagtimpla kasi mahirap na kung lumagpas tayo sa sample or sa gusto nating kulay. Yan, dahan-dahan lang po sa mga nag-DIY, sa mga baguhan dyan. Tara, let's go. Ang una kong patak ay chrome yellow. Dahan-dahan lang po tayo talaga. Kahit ako ipakita ko sa inyo, nagdahan-dahan din ako. Hindi ko, para makuhaan din nyo na hindi basta-basta yung pagtimpla. Yan. Tingnan natin din, baka pwede na. Ayan, yellow pa lang yan. Yung nilagay ko, medyo hawig na siya. Baka sa sunod na patak ko, parehas na talaga siya. Yan, dahan-dahan lang po. Tapos patakan ko siya konti ng black yan. Dahan-dahan lang din po sa pagpatak, huwag magmadali kasi delikado pag malagpas talaga. Mahirap na, masayang na talaga yung pintura ninyo. Baka hindi nyo nagustuhan, lumagpas na pala kayo, yan ang masama. Halo lang, ginanito ko muna, ipa-approve ko muna to, tapos pag na-approve na, saka ko na gagawa ng formulation para yung mixer namin hindi na talaga siya mahirapan. Timbang kay timbang na lang siya. Tapos lagyan natin ng kunting red oxide. Dahan-dahan pa rin, ganun lang, dahan-dahan lang talaga. Dapat marunong ka din tumingin ng kulay. Yan. Tapos dagdagan natin ng chrome yellow. Yan, marami yung chrome yellow. I-spray ko to para sure bull talaga tayo sa color. Dito sa amin sure bull light talaga, kailangan din namin na ma-approve talaga. Tingnan natin be, baka parehas na. Ayan, tingnan natin sa karton, parang parehas na. Tingnan natin ng maayos. Yan. Ito kasing sample, tuyo na to talaga siya, matagal na to, pero sa atin to'y basa pa. Pero i-spray pa rin natin to para sigurado ba na ano ba talaga, parehas ba o hindi. Ayan, sa tingin ko medyo parehas, pero i-spray ko pa rin to. Tara, sa spray room tayo. Dalhin ko kayo sa spray room para i-spray natin to. Let's go! Ayan, nasa spray room na po tayo. Ayan, dito na. Ito na natin. Tapos ito yung kahoy na binigay nila na dito natin daw ipatira nila yung natimpla ko. Yan, ito yung for approval natin, para sa approval. Tapos dito yung sample natin.
Dito natin ilagay yan sa gilid sa cellphone kasi delikado makakuha natin yan. Siyempre, pasensya na kayo kasi busy talaga yung spray room ko ngayon. Spray room namin ngayon kasi dami akong ginagawa. Yan. Paikot-ikot pa, dami tayong minamadali na mga sample for approval. Hindi lang ito. Ito lang ang binablog ko kasi ito lang talaga yung ng urgent pa. Yung iba, pwede naman ginabukasan yan. Ito na yung tinimpla natin. Halawin natin maayos bago natin itira kasi mas maganda talaga pag may makina, pero manual lang, okay lang yan. Yan. Kuha tayo ng isang tasa lang, hindi lang marami natin. Sigurado. Kuha tayo ng isang kuha. Yan. Kung ma-approve to, itong natira, ito ang gawan ko ng formulation. Yan, para madali lang kasi pagka manual muna ako, tapos saka ko nagagawa ng formulation. Ito, single component, automotive lacquer pen ito. Siyempre yung lacquer thinner lang po ang gagamitin natin. Ayan, thinner yan. Measuring cup, measuring po yan. May measure yan. Hindi na po ako nagmamas kasi nagbo-blower naman ito. Lumanda rin blower naman. Siyempre, konti lang naman yung sprayin ko ngayon yan. Haluin natin ng maayos bago natin itira para maganda. Haluin natin masyado talaga. Sana makuha ko itong kulay na to. Sana mapa-approve ko to. Tingnan natin kung parehas ba o hindi. Nasira na yung kuhan ko. Luma naman ginamit ko. Yan. Okay na yan siya. Lagyan ko lang siya ng kuhan. Tara, let's go! Nagbuhan ko niya para makita. Yan. Quality lang natin kasi for approval kasi yan dapat maganda din yung pagka-spray natin. Yan, patuyuin natin to. Saka na natin tingnan kung natuyo na. Tingnan nyo, basta pa kasi patuyuin lang muna natin to dito sa paglang para madali lang. Ayan po, pinaglam ko na siya para makuhaan talaga kung ano ba talaga. Yan, patuyuin lang muna natin siya mga 1 oras kasi nandyan na yung customer naghihintay. Dito na lang daw siya mag-approve sa opisina. Yan, kasi ito malaki kasing order nito, kailangan talaga matingnan sa inspector nila bago i-go sa production namin. Yan, inspector na yung nandito na. Yan, sana makuha talaga natin kasi milyon na naman ito ang kuan nito, ang kantidad nito. Yan, sa tingin ko nasa 98% talaga siya. 98 na sobrang lapit talaga niya. Yan, nagbabalik kung sa amin ba yung kuan namin salita, nagbaliktaran na yung kuan sample. Yung sa production at saka sample, nagparehas na talaga yan. Tingnan nyo dito, light siya dito, pagdating dito nag-dark na naman yung sample. Ganun ba, nagkabaliktara na, kumbaga it means parehas na talaga siya. Ayan, yan talaga. Yan, yan.
Ganon tayo tumingin ng kulay. Ayan, oh. Ayan. Sana ma-approve talaga siya kasi sa tingin ko sobrang lapit talaga siya. Kung may diferensya man siya, buhok talaga. Pero all goods na talaga sa akin siya. Yan. Lance na para ma-happy na naman yung kumpanya. Ganun. Yan, tuyo-tuyo na siya. Yan. Yan, okay na yan. Yan ang gawin kong approval. For approval na yan. 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 Parehas talaga. Yan na talaga ang approval ko. For approval, parehas na talaga siya. Wala na siya talagang maikuan pa. Yan, nagbabaliktaran, medyo dark dito kasi lumalayo siya sa paglam. Pag ilapit ko ito naman ang magda-dark. Ganon, ganon ang epekto, di ba? Ganon ba? Yan, salamat talaga. Ma-approve talaga to. Yan na po ang for approval ko. Salamat sa inyong walang sawang suporta sa aking YouTube channel. Salamat sa nanonood dyan. Sa mga baguhan lang sa aking YouTube channel, kung nagustuhan mo itong video na to, paki-subscribe na lang, paki-pindot na lang yung notification bell para updated po kayo sa mga bago kong upload na mga video kagaya nito, katulad ng mga tutorial, lahat ng mga video. Ayan. Salamat sa inyo talaga. Yan. Sa mga nag-DIY dyan, sa grupo ko na It's a Thai Family, salamat talaga sa inyo. Yan, for approval na talaga yan. Salamat sa inyo. Ingat kayo palagi at God bless. Yan, dyan na kasi yung customer. Dalhin ko na yan sa opisina for approval. Let's go na yan. All goods na yan. Dikit na dikit talaga siya. Parang magkabiak. Yan. Salamat at God bless.